Hello mga bata! Kamusta? Ako pala si Teacher Cleo, ang guro ninyo sa araw na ito. Masaya ako na makita kayo. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa kasarian ng pangalan, cluster, at diptongo. Handa na ba kayo? Bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, nais ko munang ipabasa sa inyo ang mga salita. Ako muna ang babasa at pagkatapos ko, kayo naman, uulitin nyo ang bawat salitang aking babasahin. Naunawaan nyo ba mga bata? Tara, magsimula na tayo. Para sa unang salita, ito ay ang blusa. Blusa. Kayo naman. Blusa. Magaling mga bata. Ang blusa ay ang damit na sinusuot natin. Para naman sa susunod na salita, pari. Pari. Kayo naman mga bata. Pari. Magaling mga bata. Ito naman ang nagmimisa tuwing linggo o sa tuwing pumupunta tayo ng simbahan. Susunod na salita naman mga bata ay ang plastic. Plastic. Kayo naman mga bata. Plastic. Magaling. Ito naman ay ang ginagamit natin upang paglagyan ng mga pinamili natin. Susunod na salita, clerk. Clerk. Kayo naman mga bata. Clerk. Magaling mga bata. Ito naman yung tawag sa mga nagtatrabaho sa opisina. Ang susunod naman ay nurse. Nurse. Kayo naman mga bata. Magaling mga bata. Nurse. Ito naman ang tumutulong sa mga doktor upang tayo ay alalayan sa tuwing tayo ay may sakit. Ang susunod naman ay sombrero. Sombrero. Kayo naman mga bata. Sombrero. Magaling mga bata. Alam niyo ba ang sombrero? Ito ay ang nilalagay natin sa ating ulo. Ang susunod naman ay parke. Parke. Kayo naman mga bata. Parke. Ito naman ay ang lugar na ating pinapasyalan upang tayo ay makapaglibang.
Magaling mga bata. At para naman sa huling salita ay eskwela. Eskwela. Kayo naman mga bata. Eskwela. Ito naman ang ibang salita ng paaralan. Dito tayo pumapasok, dito kayo nag-aaral. Magaling mga bata. Nabasa nyo ang mga salita. Tara, pag-aralan na natin ano nga ba ang kasarian ng pangalan, cluster, at diptongo. Unahin natin ang kasarian ng pangalan. May iba't ibang kasarian ang pangalan. Ito ay panlalaki, pambabae, di tiyak, walang kasarian, pangalang lansakan. Pag-aralan natin ang bawat isa. Para sa unang kasarian ng pangalan, ito ay ang panlalaki. Mula sa salitang panlalaki, mababasa natin ang salitang lalaki. Sa madaling sabi, ito ay ang pangalang para sa lalaki. Ito ay ang mga ginagamit para sa mga lalaki. Halimbawa, ang salitang tatay. Pag nakarinig tayo ng salitang tatay, alam na natin na ang tinutukoy natin ay ang magulang natin na lalaki. Pag tayo naman ay nakarinig ng salitang pari, alam natin na lalaki ang tinutukoy natin. Pag nakarinig din tayo ng salitang tindero, ang tinutukoy natin ay ang mga lalaking nagtitinda. Lalo na kapag tayo ay nakarinig ng salitang kuya. Ang tinutukoy natin dyan ay maaaring nakatatandang kapatid na lalaki. Naunawaan niyo ba mga bata? Para naman sa susunod, ang pambabae. Mula sa salitang pambabae, may mababasa tayong babae. Sa madaling salita, ito ay ang mga pangalan para sa mga babae. Ginagamit natin ito para tukuyin ang mga babae. Tulad na lang ng nanay. Kapag nakarinig tayo ng salitang nanay, alam na natin kung sino ang tinutukoy natin. Tinutukoy natin ang mga babaeng magulang natin. Lalo na ang madre. Pati na rin ang tindera. Ito naman ang mga babaeng nagtitinda. At ang ate naman ay ang pinakamatanda o nakatatandang kapatid na babae. Maliwanag ba sa inyo mga bata? Madaling. Basta panlalaki, ang tinutukoy natin ay pangalan para sa mga lalaki. Samantalang pag sinabi nating pambabae, ito naman ang mga pangalan para sa mga babae. Para naman sa di tiyak, ito ay mga pangalan. Okay? Pangalan, hindi siya pangalan. Pangalan na di matukoy kung lalaki o babae. Nagkamali lang si teacher sa kanyang na-type. Pero ito ay pangalan na di matukoy kung lalaki o babae. Ibig sabihin, ito ay mga tao. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Para mas malinaw, ang halimbawa dyan ay pinsan.
Pag nakarinig tayo ng pinsan, maaaring ang tinutukoy natin ay babae o lalaki. Tama ba ako? Dahil may mga pinsan tayong babae, may mga pinsan din tayong lalaki. Lalo na pag sinabi nating pulis. Pag sinabi lang natin na pulis, maaaring din itong lalaki, maaari din ito'y babae. Dahil may mga pulis na lalaki, may mga pulis din na babae. Lalo na kapag sinabi nating guro, hindi tiyak ang kasarian na ating tinutukoy. Dahil may mga guro na babae at may mga guro na lalaki. Pag sinabi nating pamangkin, maaaring ang tinutukoy mo ay pamangkin mong babae o pamangkin mong lalaki. Naintindihan niyo ba, mga bata? Para naman sa susunod, walang kasarian. Ang walang kasarian naman, ito ay ang mga panggalang tumutukoy sa mga bagay na walang kasarian. Walang kasarian. Hindi ito magiging babae, hindi rin ito magiging lalaki. Halimbawa na lang ay ang aklat. Ang aklat ay isang bagay. At hindi ito isang babae o hindi rin ito isang lalaki. Ito ay isang bagay lamang. Kaya ito ay kabilang sa walang kasarian. Ang halimbawa pa niyan ay ang upuan. Pag nakarinig tayo ng upuan, ang pumapasok sa ating isipan ay bagay. At lahat ng bagay ay walang kasarian. Hindi ito babae, hindi rin ito lalaki. Iba pang halimbawa ay ang mesa. Hindi ito babae, hindi rin ito lalaki. Ang mesa ay hindi tao. Ito ay isang bagay. Kaya kabilang ang mesa sa walang kasarian. Oops, mga bata, huwag kayong malilito. Pag sinabi nating di tiyak na kasarian ng pangalan, ito ay tao. Ngunit hindi lang matukoy kung ito ba ay babae o lalaki. Dahil pwedeng itong itawag sa parehas ng kasarian. Pero kapag sinabi nating walang kasarian, ito ay tumutukoy agad sa mga bagay. Naunawaan niyo ba, mga bata? Para naman sa huli, ang pangalang lansakan. Pag sinabi nating pangalang lansakan, ito ay tumutukoy sa dami o bilang na pinagsama-sama ngunit di tiyak ang bilang. Ang halimbawa dyan ay ang salitang kumpol at ang salitang hukbo. Tara, ano ba ang sinasabing kumpol? Alamin natin. Ito ay halimbawa ng salitang kumpol. Kung mapapansin niyo dyan, ang makikita sa larawan ay ang sobrang dikit na dikit o pinagsama-samang mga prutas. Ayan ang tinatawag na kumpol. Hindi natin matitiyak kung ilan ang bilang ng mga prutas. Kaya ang salitang kumpol ay kabilang sa pangalang lansakan. Ayan, mga bata, alam niyo na yung mga kasarian ng pangalan. Naway natutunan at naunawaan niyo ng mabuti. Para mas malinaw ang mga kasarian ng pangalan sa inyo, tara, balikan natin ang mga salita kanina na ating binasa. Tukuyin ninyo kung anong kasarian ng pangalan sila nabibilang. Handa na ba kayo? Para sa una,
ang blusa? Sa anong kasarian ng pangalan nabibilang ang salitang blusa? Tama! Ang blusa ay kabilang sa walang kasarian dahil ito ay maituturing na isang bagay. Magaling mga bata! Paano naman ang salitang pari? Sa anong kasarian ng pangalan nabibilang ang pari? Magaling mga bata! Ang pari ay kabilang sa panlalaki. Dahil kapag tinukoy natin ay pari, alam na natin na lalaki ito. Paano naman ang plastic? Anong kasarian ng pangalan naman nabibilang ang plastic? Magaling mga bata! Ang plastic ay isang bagay, kaya't ito ay nabibilang sa walang kasarian. Magaling mga bata! Paano naman ang salitang clerk? Saan kaya nabibilang ang salitang clerk? Magaling mga bata! Ang salitang clerk ay nabibilang sa di-tiyak dahil ito ay tao. Ngunit hindi lang natin matukoy kung ito ba ay babae o lalaki dahil maaari nating gamitin ang salitang clerk mapababae man o mapalalaki. Magaling mga bata, nakukuha ninyo na. Tara! Dito naman tayo sa eskwela. Paano naman ang eskwela? Saan kaya siya nabibilang? Tama! Ito ay ang walang kasarian. Dahil hindi man ito bagay, ito ay isang lugar. At alam natin na ang lugar ay wala namang kasarian. Magaling mga bata. Susunod naman ay ang nurse. Sa tingin ninyo, saan ba siya nabibilang? Tama! May nurse tayong mga babae at may nurse tayong mga lalaki. Kaya siya ay nabibilang sa di-tiyak na kasarian. Magaling mga bata! Paano naman ang sombrero? Saan kaya siya nabibilang? Tama! Ang sombrero ay isang bagay, kaya nabibilang ulit siya sa walang kasarian. Galing! At para naman sa huli ay ang parke. Tingnan ko nga mga bata, kung alam ninyo kung saan kabilang ang parke. Magaling mga bata, katulad din ng eskwela, ito ay isang lugar. At alam naman natin na ang lugar ay walang kasarian, kaya ito ay kabilang sa walang kasarian. Magaling mga bata. Tunay ngang naunawaan nyo na ang kasarian ng pangalan. Tara! Pag-aralan naman natin ang cluster o kambal-katinig. Ano nga ba ang cluster o kambal-katinig? Ito ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig sa loob ng isang pantig. Ano-ano nga ba ang mga katinig? Maaring maging B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and
Z. Ayun ang mga katinig. Alisin lang natin ang mga letrang A, E, I, O, U. Ang ibang letra na hindi kabilang sa 5 ito ay matatawag na nating katinig. Naunawaan niyo ba, mga bata? Halimbawa ng salitang may cluster, ang salitang drum. Sabi natin na kapag sinabi nating cluster, ito ay binubuo ng 2 magkasunod na katinig sa loob ng isang pantig. Sa salitang drum, ilang pantig ba ang mayroon sa salitang drum? Tama, drum. Isang pantig lamang ang salitang drum. May makikita ba kayo na magkasunod na katinig sa salitang drum? Tama, magkatabi ang letrang D at R. Kaya maituturing natin na sila ay isang cluster. Magaling, mga bata. Paano naman ang salitang plancha? Plancha. Ilang patinig nga ba ang meron sa salitang plancha? Magaling. Plancha. Ibig sabihin, may 2 pantig. Tara, tingnan natin ang mga cluster sa bawat pantig. Ilan kaya ang cluster sa bawat pantig ng salitang plancha? Sa unang pantig, meron bang cluster na nakikita? Plan. Magaling, mga bata. Ang letrang P at L ay magkatabi sa isang pantig ng plancha. Ibig sabihin, ang P at L ay may tuturing na cluster. Paano naman sa pangalawang pantig, ang cha? Tama, meron ding cluster. Ito ay ang T at S. Dahil ang T at S ay magkasama sa isang pantig. Naintindihan niyo ba, mga bata? Makikita ninyo na sa salitang plancha, magkatabi ang N at T. Ngunit hindi sila maituturing na cluster dahil magkahiwalay ang kanilang pantig. Naintindihan niyo ba, mga bata? Lagi niyo lang isa sa isip na ang cluster ay magkatabi na katinig sa isang pantig ng isang salita. Naintindihan niyo ba, mga bata? Maliwanag ba sa inyo, mga bata? Para lubos niyong maunawaan, balikan natin ang mga salita kanina. Thumbs up kung mayroong cluster sa salita at thumbs down kung walang cluster sa salita. Maliwanag po ba? Para sa unang salita, ang blusa. Ilang pantig ba ang meron sa blusa? Tama, blue, sa. May 2 pantig. May kita nyo ba o mayroon bang cluster sa salitang blusa? Oo o hindi? Opo, mayroong cluster sa salitang blusa at ito ay makikita sa unang pantig ng salita. Ito ay ang mga letrang B at L. Magkatabi sila sa isang pantig. Magaling, mga bata. Paano naman sa sumunod na salita? Ang pari. Pari. May cluster ba kayong nakikita sa salitang pari? Meron po o wala po?
Tama, wala pong cluster sa salitang pari. Very good. Dahil wala namang nagkatabi na katinig. Ang mga katinig lang sa salitang pari ay P at R. Ngunit hindi sila magkatabi dahil may pagitan sila na letrang A. Naunawaan niyo na ba mga bata? Tara, dagdagan pa natin ang mga halimbawa. Plastic. Ilang patinig ba meron? Ilang pantig ba meron sa salitang plastic? Plastic. 2 pantig. Ngayon, may nakikita ba kayo na 2 katinig na magkatabi sa bawat pantig ng salita? Tama, meron. Ito ay ang P at L. Magkatabi sila sa isang pantig, sa unang pantig ng plastic. Magaling mga bata. Tignan pa natin. Sa salitang clerk, ilang cluster kaya ang inyong makikita? Ilang pantig ba ang meron sa clerk? Isa lang, tama. Isa lang ang pantig ng salitang clerk. Kaya tingnan natin, ilang cluster kaya ang meron dito? Tama, 2 cluster. Ang unang cluster ay ang K at L. At ang pangalawang cluster naman ay ang R at K. Magaling mga bata. Alam niyo na ang cluster. Tara, dagdagan pa natin. Eskwela. Eskwela. Ilang pantig ba meron sa salitang eskwela? Tama, 3. Eskwela. 3 pantig. May makikita ba kayong cluster? Meron. At ito ay nasa gitna, ang K at W. Ang K at W ay cluster dahil magkasama sila o magkatabi sila sa pangalawang pantig ng salitang eskwela. Susunod naman ay ang salitang nurse. Meron bang cluster sa salitang nurse? Tama, ito ay ang RS. Paano naman sa salitang sombrero? Ano kaya ang cluster dyan? Ang M at B ba? Ulitin natin. Sombrero. Ang sombrero ay may 3 pantig. Ang unang pantig ay sum. Pangalawang pantig, bre. At pangatlong pantig ay ro. Ibig sabihin, ang M at ang B ay nasa magkaibang pantig. Kaya hindi sila maituturing na cluster. Ano kaya ang maituturing na cluster? Tama, ang letrang B at R dahil sila ang magkasama sa pantig na bre. Naunawaan niyo ba mga bata? Paano naman sa salitang parke? Maituturing ba natin na cluster ang salitang parke? Tama, dahil magkahiwalay sila ng pantig. Kaya ang R at K ay hindi maituturing na cluster. Magaling mga bata. So alam nyo na ang cluster. Basta lagi nyo lang gagawin ay pantigin ang bawat salita
at tignan ang magkatabing katinig sa bawat pantig. Kung may nakita kayong magkatabing pantig sa bawat pantig, sila ay may tuturing na cluster. Maliwanag po ba? Ayan. So, alam na natin ang kasarian ng pangalan at ang cluster. Para naman sa huli, ito ay ang diptonggo. Kung kayo ay nadalian sa kasarian ng pangalan at sa cluster, mas madali itong diptonggo. Dahil ang diptonggo, ito ay binubuo ng pinagsamang patinig na A, E, I, O, U o A, E, I, O, U at katinig na W at Y. Halimbawa, sayaw. Nasaan ang diptonggo? Ang A at W. Ang patinig ay ang A at ang katinig ay ang W. Magaling mga bata. Paano naman sa salitang apoy? Nasaan kaya ang diptonggo? Magaling! Ang oy, O at Y. Ayun lang ang diptonggo. Tara, alamin pa natin ang ibang salitang may diptonggo. Sa unang salita, aliw. Ano ang diptonggo dyan? Ang iw, ang I at W. Paano naman sa pangalawang salita, bitiw, bitiw. Parehas lang sa aliw, I at W, ang iw. Paano naman sa pangatlo, bahay? Ang A at Y, ang I. Pang-apat, kaway. Paano kaya? Ano kaya ang diptonggo dyan? Magaling! Ito ay ang I na makikita sa dulo o sa pangalawang pantig ng kaway. Parehas lang sa salitang kamay. Tama ba? Paano naman sa salitang kahoy? Okay, ang O at ang Y. Oy, kahoy. Ito naman, ang pangpitong salita, lantay. Asan kaya ang diptonggo dyan? Ang A at Y sa dulo. Ay, sa pangalawang pantig sila matatagpuan. Very good. Paano naman ang salitang bangkay? Nasaan kaya ang kanyang diptonggo? Magaling! Ang A at Y na makikita sa pangalawang pantig ng bangkay. Paano naman ang salitang tuloy? Asan kaya ang diptonggo? Okay, ang O at Y. Oy, tuloy. Okay. Number 10, sisiw. Ano kaya ang diptonggo dyan? Ang I at W. Ew, sisiw. Okay. Di ba mga bata, madali lang ang kasarian ng pangalan, cluster at diptonggo? Tara, balikan natin ang bawat isa upang mas maunawaan at maging malinaw sa inyo. Para sa una, kasarian ng pangalan, ito ay ang mga panlalaki, pambabae, ditiyak, walang kasarian, at pangalang lansakan. Pag sinabi nating panlalaki, pangalan na ginagamit para tukuyin ang kasariang lalaki. Halimbawa nito ay tatay, pari, tindero, at
kuya. Pangalawa naman ay ang pambabae. Pangalan para sa mga babae, tulad ng nanay, madre, tindera, at ate. Di tiyak, ito naman ay ang pangalan na di matukoy kung lalaki o babae. Halimbawa ay pinsan, pulis, guro, at pamangkin. Para naman sa walang kasarian, mga bagay ng kasarian. Hindi siya babae, hindi rin siya lalaki. Ang halimbawa nito ay ang aklat, upuan, at mesa. At ang huli naman ay ang pangalang lansakan. Tumutukoy ito sa dami o bilang na pinagsama-sama ngunit hindi tiyak ang bilang. Halimbawa nito ay kumpol at hukbo. Cluster naman o kambal katinig. Ito ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig sa loob ng isang pantig. Ang halimbawa nito ay ang drum, na ang kambal katinig o ang cluster ay ang DR, at ang plancha na ang kambal katinig dito ay ang PL at ang PS. Sa diptongo naman, ito ay binubuo ng pinagsamang patinig na A, E, I, O, U at katinig na W at Y. Ang halimbawa nito ay ang sayaw at ang diptongo ay ang A at W. At samantalang sa salitang apoy, ang diptongo ay ang O at Y. Magaling mga bata, malinaw na sa inyo ang mga kasarian ng pangalan, cluster at diptongo. Bago tayo magpaalam sa isa't isa, nais ko muna kayong bigyan ng paalala. Bilang inyong guro, gusto ko sanang paalalahanan ng bawat isa na laging ugaliing magbasa ng aklat upang madagdagan ang inyong kaalaman lalo na sa panahon ng pandemya. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!